del Piero Magsaysay, ikatlong Pangulo ng ikatlong Republika. Si Ramon Magsaysay na marahil ang pinakamahal at pinakasikat sa lahat na naging Pangulo ng bansa. Siya ang tumalo kay Elpidio Quirino noong 1953 eleksyon na masasabing kabaliktaran talaga ng kanyang katunggali. Mas kinakitaan ng pagiging tunay na makamasa si Magsaysay. Sa kanyang tindig, ayos at ugali ay nailalarawan at naiugnay ng mga Pilipino ang kanilang mga sarili sa pagkatao at buhay ni Magsaysay. Siya ang tinawag na kampyon ng masang Pilipino, tinaguri ang kampyon ng demokrasya at People's President. Hindi lingid sa kaalaman ng nakakarami ang kanyang simpleng pinagmulan, ang lalo pang nagdapit sa pamahalaan at sa mga simpleng mamayan. Si Ramon Magsaysay ay nagmula sa angkan ng may karaniwang pamumuhay. Sa iba, Zambales siya ipinanganak noong August 31, 1907. Ang mga magulang niya ay sina Ezekiel Magsaysay at Perfecta del Piero, na parihong tubong Castillejos, Zambales. Isa si Ramon sa 8 magkakapatid. Dating guro ng isang trade school ang kanyang ama, nang sa di inaasahang pangyayari ay may nakaalitan ito at tuluyang iniwan ang pagtuturo. Mula noon ay namuhay ng simpleng buhay sa lugar ng Castillejos. Di gaanong kalayuan sa iba. Sila ay nagbukas ng paggawaan ng susi at isang maliit na tindahan na ang siya lamang inaasahan nila para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Dito unang naitatak sa mga isip ng mga batang Magsaysay ang kahalagahan ng pagod, sikap, tiyaga at pagiging totoo. Sa Zambales Academy nagtapos ng high school si Ramon, na kung saan siya ay nagtapos bilang salutatorian. Dahil sa interes sa pagkukumpuni at teknolohiya, ay naisipan nitong magkolehiyo sa pamantasan ng Pilipinas, College of Engineering. Tunay ngang hindi madali ang pag-aralin ang sarili. Di nagawa ni Ramon na pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral, lalo na't ang kurseng kanyang kinukuha ay may kabigatan. Napagpasyahan niyang lumipat ng ibang kolehiyo, kung kaya't ito'y lumipat sa Jose Rizal College, na kung saan kumuha at natapos niya ang kursong komersyo taong 1932. Sa pagtatapos niya ay tumaas ang kanyang tungkulin sa trabaho. Ay naging supervisor ng Tritran Company, isang kumpanya ng mga sasakyan, mga biyahe na pamamag-ari ng isang nagangalang Teodoro R. Yanko. Di naglaon ay naging branch manager si Ramon ng nasabing kumpanya. Tulad ng ibang mga negosyo, ang Tritran ay dumaan din sa mga matitinding krisis. Dito nasubok ang kakayahan at galing ni Magsaysay sa pagpapatakbo ng negosyo. Naisalba mula sa bingit ng pagkalugi ang kumpanya. Ito ang naging susi upang mas tumaas pa ang kanyang kinikita at magkaroon ng katiwasayan sa pagitan ng mga namamasukan at mga nagpapatakbo nito. Sa pagiging branch manager ay nakilala niya ang babaeng kanyang pakakasalan na si Luz Banson, isang kaakit na dalaga na tubong bataan. Galing sa nakaririwasang pamilya, hindi naging madali kay Ramon ang manligaw at mapaibig ang nasabing dalaga. Pero dahil sa kanyang tiyaga ay napaibig din niya ito. Sila'y napag-isang dibdib noong July 10, 1933. Si Ramon sa edad na 26 at si Luz sa edad na 18. Namuhay ng simple at tahimik ang mag-asawa sa Singalong, Maynila. Giniyayaan sila ng 3 supling. Sa pagsisimula ng ikalawang digmaang pangdaigdig, ay naglingkod si Ramon sa Philippine Army.
Nang sumuko ang Bataan at Corredor, ay umanib siya sa mga gerilya na isinaayos ng mga sundalong Amerikano sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Giles Merrill. Iniatas sa kanya ang pagiging supply officer sa mga sundalong lihim pa rin lumalaban sa mga Hapon. Dahil sa buong tapang nitong naisagawa, ang lahat ay naibigay sa kanya ang ranggong Major. Sa pagpunta ni General Douglas MacArthur sa Zambales noong 1944, ay nagpakita siya ng kakaibang husay na mapansin ni MacArthur kung kaya't siya ay itinilaga bilang military governor ng Zambales. At sa pagbabalik ng katiwasayan sa bansa, matapos ang ilang taon, pagkakasakop ng mga Hapones sa bansa, ay inudyukan si Ramon ng kanyang mga kababayan upang tumakbo bilang kongresista. Nagwagi at nagkamit ng may malaking boto. Ito ang naging hudyat ng pagsisimula ng kanyang karera sa larangan ng politika. Mula taong 1948 hanggang 1951, siya ay nanungkulan bilang kongresista. Dahil sa husay, ay umani si Ramon ng mga pagkilala at parangal. Kabilang na dito ay ang pagiging one of the 10 most outstanding legislator ng taon na ipinagkaloob ng Congressional Press Club. Kasabay nito ay kinakitaan na si Ramon ng husay ni Pangulong Rojas, kung kaya't siya ay ipinadala sa Estados Unidos upang isaayos ang Rogers Veterans Bill sa US Congress. Nagsasaad ng tulong pinansyal, pagpapalibing at pagpapaospital sa mga veteranong naging biktima ng digmaan. Sa panahong ito ay atin pa rin namang napapakinabangan ang ilan dito tulad ng Veterans Memorial Hospital at iba pa. Binigyang tugon talaga ni Magsaysay ang mga pangangailangan ng mga nakikipaglaban sa digmaan, sapagkat alam niya ang pangangailangan ng mga ito. Patuloy sa pamamayagpag sa pagsiserbisyo publiko si Magsaysay na tulad na lalo namang ikinagagalak ang mga kapwa niya Pilipino. Taong 1950 ay hinugot siya ni Pangulong Quirino mula sa Kongreso at ginawa siyang kalihim ng tanggulang pangbansa. Naging mabisa si Magsaysay sa kanyang katungkulan. Dahil sa dati siyang gerilya, ay alam niya kung papaano palakarin ang sandatahan, sapagkat alam niya ang mga nasa isip at damdamin ng mga gerilya. Naging kilala lalo siya nang mapasuko niya ang karamihan sa mga miyembro ng HOK na natiling malinis ang pangalang Ramon Magsaysay sa mata ng bawat Pilipino. Ang mga lider ng Partido Nasyonalista ay ginamit ang pagkakataon upang awitan si Magsaysay na kumandidato. Ang pagnanais na muling maibangon, makilala at bumangon muli ang partido sa publiko. Dahil sa lakas ni Magsaysay sa tao noong halalan ng 1953 ay tumakbo ito sa pagkapangulo at ang kanyang kapartido ay si Senador Carlos P. Garcia ng Bohol. Hindi nag-aksaya ng panahon si Magsaysay. Ibinuhos niya ang lahat ng makakaya upang masuklian ang tiwala na ibinigay sa kanya ng partido. Sa pangangampanya pa lamang ay kinakitaan na siya ng sipag at dedikasyon. Nariyang sumasakay sa jeep, bangka, pumunta sa palengke, naglalakad upang personal na maparating sa tao ang kanyang sinsirong pagtakbo. Dahil dito, naging modelo ng iba pang mga kumakandidato ang mga bagay na ginagawa ni Ramon. At nanalo si Magsaysay na halos mahigit kalahati ang lamang sa boto ni Elpidio Quirino.
Ang halalan ay naganap noong November 10, 1953. Nanumpa siya noong December 30, 1953. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naipamalas ang pagsasalin ng kapangyarihan ng papaalis na Pangulo sa bagong Pangulo sa isang tahimik at mapayapang paraan. Umaga pa lamang ay nakipagkita na si Magsaysay kay Quirino sa Malacanang at sabay ang dalawa na tinungo ang Luneta Grandstand. Si Magsaysay ay nanumpa bilang Pangulo ng bansa sa harap ng maraming tao at sa harap Chief Justice Ricardo Paras. Matapos nito ay tumungo ng Malacanang ang pamilya Magsaysay. Ibinukas ang pinto ng palasyo para sa lahat ng nagnanais na pumunta dito, para sa lahat ng mga Pilipino. Isa ito sa kanyang mga pinangako sa mga tao sa kanyang talumpati. Nagkaroon ng kasiyahan, kantahan at sayawan na bukas para sa lahat ng nagnanais na dumalo, pero ginanap ito na katulad ng kinaugalian ng mga elitista lamang ang maaring makadalo. Nagkaroon ng libreng pasayaw sa Rizal Coliseum at Plaza Santa Cruz. Napamahal siya sa masa dahil sa kanyang kasimplihan at katapatan. Dahil dito, tinawag siyang idolo ng masa. Ang programa ni Pangulong Magsaysay ay nakabatay sa katigayahan at katatagan ng mga karaniwang tao. Hayag niyang papaunlarin niya ang mga baryo dahil naniniwala siya na ang makakabuti sa mga karaniwang tao ay makakabuti rin sa buong bansa. Upang mapabuti ang pamumuhay ng mga taga-baryo, nagpatayo si Pangulong Magsaysay ng mga kalsada at tulay, puso artisyano at irigasyon sa mga kalayunan. Ipinagbawal niya ang walang habas na pagkakatay ng mga kalabaw upang may makatulong sa pagsasaka. Pinagtibay ng kanyang pamahalaan ang Land Tenure Reform Act na nagtakda ng paghahati-hati ng mga malalaking hasyendang bibilhin ng pamahalaan upang maipagbili sa mababang halaga sa maliit na magsasaka. Nilagdaan din niya ang Agricultural Tenancy Act. Sa batas na ito, nilinaw ang karapatan at pananagutan ng mga may-ari ng lupa at nangungupahan magsasaka. Ang mga nangungupahang magsasaka ay maaari nang makapili ng sistema ng pangungupahan at paghahati ng inaaning palay. Itinatag niya ang Agricultural Credit Cooperation Financing Administration o ACFA upang magpautang ng puhunan sa mga magsasaka sa mababang interes. Nagtatag din ng Farmers Cooperative and Marketing Association o yung PACOMA sa buong bansa upang tulungan ang mga magsasaka na maipagbili ang kanilang produkto. Ang National Resettlement and Rehabilitation Administration or NARA ay itinatag upang bigyan ng pabahay ang mga pamilyang walang sariling tahanan. Binuo niya ang National Marketing Corporation o NAMARCO na siyang bumili ng mga pangunahing pangangailangan upang ipagbili sa mga tindahang nagtitingi sa makatuwirang presyo. Sa ganitong paraan, mababa lamang ang ibinibayad ng tao. Ang kapakanan ng mga manggagawa ay hindi kinalimutan ni Pangulong Magsaysay. Natag noong panahon niya ang Social Security System or SSS. Ito ang namahala sa pensyon ng mga kawani at manggagawa ng mga pribadong korporasyon at anggapan. Ibay din niya ang Magna Carta of Labor na kumikilala sa karapatan ng mga manggagawa na magtatag ng kapisanan o unyon, magwilga at makipag-ayos
lansakan sa kapitalista. Sinulong ni Magsaysay ang pagtangkilik ng sariling atin sa pamamagitan ng pagsuot ng barong Tagalog at balintawak naman para sa kababaihan tuwing may mga okasyon. Sa mga okasyon ay mga pagkaing tunay na atin ang kanyang ipinahanda. Ikang sarili ang gamit kung may mga pagtitipon. Dahil dito ay hinirang siyang unang honorary president ng Philippine Historical Association na inilunsad noong September ng taong 1955. Taong 1954 ay nagkaroon ng pagpupulong ang mga Pacific Powers sa Maynila upang mapigilan ang lumalaganap na komunismo sa Asya. Dito ay nabuo ang tinatawag na SEATO o Southeast Asia Treaty Organization na binuo ng 8 bansa tulad ng Estados Unidos, Australia, New Zealand, Britanya, Thailand, Pransya, Pakistan at Pilipinas. Sa magandang nagawa ng pamahalaan ni Magsaysay ay ang pagkakaroon ng Reparation Agreement sa bansang Hapon na pinagtipay noong Minay 1956 na nagsasaad ng pagbabayad ng bansang Hapon sa Pilipinas ng $550 million. Hahati-hatiin at tatanggap ang Pilipinas ng $25 million mula sa bansang Hapon. Ang suporta at kabayaran sa mga nasalanta nito noong panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Ito ay dapat bayaran sa loob ng 10 taon at ang natitirang 300 milyon ay dapat bayaran sa susunod pang mga taon. Dahil sa kasunduang ito, ang mga Pilipino ay nagalak. Bukod sa luwag na pagpasok sa Malacanang at buong pusong pagtanggap sa kanila ng Pangulo ng bansa. Kasabay ng mga tagumpay ay ang pagsuko pa ng Hukbalahap Supremo na si Luis Tarok noong Mayo 17, 1954 sa pamamagitan ng isang batang manulat ng Manila Times na si Benigno Aquino Jr. Si Ninoy ang naging tagapagitan ni Magsaysay. Bagamat may mga di pagkakasunduan sa usaping pagsuko kung kanino talaga tunay na sumuko ang Supremo ng Huk, ang mahalaga ay nangyari ito noong panahon ng panunungkulan ni Magsaysay. Nagpatuloy sa paglilingkod si Magsaysay at binigyan ng amnestiya ang mga sumukong Huk at binigyan ng mga lupain para sa pagsisimula ng isang matahimik na buhay. Kasabay nito ay nagpadala rin siya ng tulong pangkalusugan sa mga probinsya. Pinamalas ni Magsaysay ang panunungkulan ng may malinis at tapat na hangarin. Walang kamakamag-anak, walang palakasan. Lahat ay pantay-pantay para sa kanya. Siya lamang marahil ang Pangulo na di man lang tumapak sa bansang Estados Unidos bilang pagbisita dito. Sa kanya mas kailangan muna niyang tapusin ang mga problema na kinakaharap ng bansa. Isang kalunos-lunos na trahedya ang nangyari noong ika-17 ng Marso 1957 nang ang kanyang eroplano na Mount Pinatubo ay bumagsak sa kabundukan ng Mount Manunggal sa Cebu. Ang eroplano ay pinaandar ni General Yubien na hindi nagawang itaas ang altitude ng eroplano kung kaya't ito'y bumagsak at kumitil sa buhay ng halos lahat ng sakay nito. Ang tanging nabuhay lamang ay isang manunulat na nagngangalang Nestor Mata. Lahat ay naging ban sa balita kaya dagli-dagling bumalik ng bansa ang pangalawang Pangulo na si Carlos P. Garcia na kung saan ay nakipagpulong sa Australia na may kaugnayan sa SEATO. Namatay si Magsaysay bago pa man dumating ang kanyang ika-50 kaarawan. Si Magsaysay ay tunay na nagpakita ng isang mabuting halimbawa.
ang bawat pagkain na kanilang kinakain sa Malacanang ng kanyang pamilya ay tunay ngang nanggaling sa kanyang bulsa. Hinangaan at pinuri ng iba't ibang leader ng bansa si Magsaysay. Binigyang parangal at ginawang halimbawa ng isang pagiging tunay na Pilipino. Ang sarap balikan ng mga nakaraan. Siya pala ang unang nagsuot ng barong Tagalog sa Malacanang at wikang Tagalog ang kanyang ginagamit kapag siya ay nagsasalita. At sa kanya din nagumpisa ang mga nangangampanyang may kasama mga artista. Ngayon may natutunan na naman tayo. Hanggang sa muli.